At kaugnay pa rin po sa pagputok ng Bulkang Kanlaon ay nasa linya po ng ating komunikasyon si Director Joel Erestain, ang Regional Director po ng OCD Region 7 o Central Visayas. Director, magandang umaga po. Jade at Edmar po inyong mga kasama. Magandang umaga po, Sir Jay, Sir Edmar. Mabuhay po kayo. Po, Director, kumusta po ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon sa mga oras na ito? Patuloy pa rin ho ba itong nagbubuga ng usok? Maya't maya naman po, nagbubuga po ng mga ash or usok po. Pero hindi kasi lakas po ng katulad ng kahapon. In fact, kagabi po parang medyo tumahimik ng konti. Pero hindi po tayo nagpapatumpik-tumpik kumbaga dahil medyo sa lahat po ng bulkan po dito sa Pilipinas, medyo unpredictable at medyo may pagka-traitor po itong si Kanlaon. Kung kailan po akala natin tumatahimik, bila po siyang puputok eh. Yan po, o nagbibigay po ng masamang mga senyales. So ibig sabihin, Direktor, posible o mataas po ang possibility na muli itong sasabog o puputok? Tama po yun. Yan po ang advice din po sa atin that anything can happen. That's why we are preparing even for the worst case scenario po. Oo. Pero yung pagputok ba kahapon, ituturing ba nating major eruption na yun? Opo. So far, sa atin po in the recent years, yun po pinakamalakas so far. Pero yung usok po, na alam natin na umabot ito sa 4 na kilometro yung taas, yung ibinuga po na nitong plume. Umabot ho ba ito doon sa mga residential area? Yes, sir. Pero hindi siya masyado sa Canlaon City. Kausap ko po si Mayor kagabi. Wala naman daw po silang reported. Except siguro doon sa napakalapit sa crater. Pero wala naman po nakatira doon. Pagdating po sa residente, wala naman daw po na residents na nakaranas ng ashfall. Except for some which is very isolated lang po dating sa Canlaon City naman pag-amoy po ng sulfur. Pero para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, Direktor, yung mga tao bang makakalanghap kung sakali man nitong usok o plume na galing nga po dyan sa Bulkang Kanlaon, ano po yung epekto nito sa kalusugan ng tao? Opo, medyo ano po yan sa lungs pagka medyo yung sustained na exposure sa sulfur, no? Hindi po yan, kasi kahit na ano pong medyo chemicals po na hindi kumbaga innate o hindi yung tinatanggap basado po ng ating baga, masama po yun. Kaya po ina-advise po natin ng mga residente po ng Canlaon City na suot po ng face mask. Ganyan din po ang mga advice din po sa mga residente po ng Negros Occidental, no? Kasi mas marami pong usok at saka abo na hinahangin po patungo po sa kanilang mga lugar. Alam naman po natin na dito na po tayo sa season kumbaga ng amihan. So papunta ng west ang hangin. Kaya po ang medyo mas tinatamaan po yung Negros Occidental, pero hindi po tayo nagpapawalang bahala na maaaring bumaliktad ang ikot po ng hangin. Yes, Director, sakla ho ba ninyo yung Negros Occidental? Hindi po. Yun ang ano po dito kasi yun ang medyo tricky sa parte po ng Mount Canlaon kasi ang Mount Canlaon, ang crater po ng Mount Canlaon ay nasa loob, sakop po ng Negros Oriental. So sakop ng Region 7. Pero ang dating ng epekto po, pagdating po lalo na sa hangin, papunta po ng Region 6 sa Negros Occidental. Pero ang guidance naman po ng ating secretary is that since then Region 6 has more affected areas. Nagpa-utos po ang ating buting mong secretary na si Secretary Chodoro. Sinabi po niya na mabuti pong magkaroon ng isang command system
nagkaroon po ng area command po kung saan po ang Region 6 would take lead. Opo. Well, Director, huling tanong na lang mula sa akin. Yes, sir. Yes. Ngayon, itinaas na sa Alert Level 3 yung Bulkang Kanlaon. Ano bang mga dapat tandaan? Ano bang kaibahan ng Alert Level 3? Ano bang mga dapat tandaan ng mga kababayan natin kapag ito ay idineklara na sa Alert Level 3? Ang from Alert Level 2 to Alert Level 3, umusog po ang permanent danger zone from 4 kilometers to 6 kilometers. So meaning lahat po ng sumakop, nasasakupan po ng within the 6 kilometer radius, kailangan pong lumikas, pumunta po either sa evacuation centers o sa pamilya po nila kung saan mas safe. Meron na po tayong mga reports na may mga ibang individuals and families na nagpuntahan po sa kanilang mga pamilya sa labas po ng 6 kilometer new permanent danger zone. May mga ibang araw po lumabas din daw po ng Canlaon City sa kanilang mga ibang kapit bayan po natin katulad ng Valle Hermoso. Pero ano po natin? Yes sir po. Yes, oo. Sa ngayon, ilan ho ba yung gaano na po karami yung naapektuhan na nito or nasa mga evacuation centers kung meron man, Director? Sir, sa ngayon po, sir, sa Canlaon City, we have a reported 274 individuals or 83 families as of last night. Yan po, tuloy-tuloy pa rin naman po ang paghihikayat kasi marami po talaga yan eh. Yun lang po ang aming panawagan din kasi hindi po porket hindi po dumadating sa atin yung hindi dumadaan sa atin yung abo mag-set na po. So kaya po tinutulungan din po natin ang ating local government unit with the help also of Mayor Cardenas of Canlaon City. We're asking people to follow out the authorities na umalis na po doon kasi baka bigla nga pong bagong ihip ng hangin tapos may nakikita pa po tayong darating na pag-ulan. Hindi po natin nakakasiguro kung ano po gaano karami yung pyroclastic density currents o yung mga pyroclastic materials po na naipon po sa taas at pwedeng matangay ng tubig ulan. Ayan, Director. Opo. Siguro, Director, huling paalala po ninyo muli sa ating mga kababayan. Baka may mga hindi pa kami naitanong at mga impormasyon na kailangan malaman ng ating mga kababayan sa mga oras na ito. Lalo na po, dyan po malapit sa Bulkang Kanlaon. Yes po, sir. Salamat po ng marami. No? Ang inyo po national government po, lahat po ng agencies, nagsasama-sama po tayo. Tulong-tulong po tayo. In fact, ngayon po kasama po natin ang DSWD. Patungo po tayo ng Canlaon City para makatulong po. Hinihikayat po natin, madadala po tayo mga family food packs through with the help also of DSWD. Kung saan magdidistribute po sila. We are ready to help them and to sustain them as long as they help us help themselves. Na sana tulungan po tayo na umikas din na sila dahil nandiyan naman po, nakahanda naman po ang gobyerno to sustain them. May dala po tayong food packs at sa kung ano po mga kailangan nila at humiling na rin po tayo ng filtration ng water just in case po magkaroon po ng yung contamination ng water within the water systems of Canlaon City po. Ayan, Director, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Sir, salamat po na marami. Ingat din po kayo dyan. Ayan po. Mabuhay po kayo. Ayan po mga kababayan, si Director Joel Erestain, ng Regional Director po ng OCD Region 7 Central Visayas. Kaugnay pa rin po dito sa pagputok ng Bulkang Kanlaon.